ang ang nakikita ko na outright solution dito, which could not be called outright, palitan na natin konstitusyon. Baguhin na natin. Pagka ganyan, ano? Pagkatapos, marahil yung Constituent Assembly makakagalaw dyan para or maghihintay tayo decades. Bakit? Kailangan ma-retire na muna itong mga Supreme Court Justices na to para magbago kaisipan kasi unanimous, wala man lang dissenting opinion. What's up mga kababayan, this is Space Gen Z. Nagbabalik po ang boses ng Gen Z sa mga isyung pampolitika dito sa ating bansa. Ay mga kababayan, sa video ito pag-uusapan natin itong controversial na panayam dito kay Tito Sen mga kaibigan dahil alam naman natin ito si Tito Sen ay graduate ng law sa School Bukol at pinasa ang kanyang bar exam sa Comedy Bar. Ayan mga kaibigan, pag-uusapan natin ang kanyang panayam regarding nga po dito sa naging pagbabatikos niya sa Korte Suprema mismo. Itong si Tito Sen ng kapal din ng mukha, no? Kung mambash ng mga hukom, akala mo pasado siya ng bar exam. Itong kapal ng mukha niya para batikusin itong mga hukom sa Korte Suprema, akala mo naman valedictorian siya at top 1 sa bar exam nung panahon niya. Attorney, hindi naman siya attorney, hindi rin siya legal counsel. Wala siyang kaalam-alam dyan. Pero ewan natin mga kaibigan, bakit ang kapal ng mukha nitong ni Tito Sen na batikusin itong mga hukom na bumoto ng hindi o ng no laban po sa impeachment kay VP Inday Sara. Kaya mga kaibigan, bago po natin ipagpatuloy ang ating video, huwag niyo po kalimutan mag-iwan ng like sa ating video, subscribe sa ating channel para mas maging updated po kayo sa mga may init at nagbabagang balita dito sa ating bansa. Kaya mga kaibigan, kanino kayo mas believe? Kay Tito Soto o sa EPs? Comment down below na lang mga kaibigan. Kaya mga kaibigan, panonoorin din natin yan bago yung panayam. Itong mixing video dito sa sinabi ni Idol Senator Marcoleta regarding nga po dito kay Auntie Claire na minsan ay hindi nag-iisip. Bagsak na nga po ang ekonomiya natin. Ang projected GDP natin is 5.5% pero ang GDP natin is 4.44% lamang. Ibig sabihin 1.1% na mas mababa po sa projected GDP for 2025. Ganun po kabagsak ang ekonomiya natin. Pakinggan natin si Idol Senator Marcoleta. Ang ating outstanding debt, Opo. magkano na? 17 trillion na po ata, kung hindi ako nagkakamali. 17.6 trillion. 70, almost 18 trillion na pala. Okay, 17.6 trillion, lumampas ka na doon sa conventional parameter. Oho. Anong conventional parameter? Debt to GDP ratio 60%. Oho. Ano nangyari? 63.1%. 63 na. Ano ibig sabihin ng 63.1%? Ang pera natin nagagastahin para sa taong ito, 63.1% pambayad ng utang. Opo. Less than 30%, 37% ang paggastos mo sa pangkabuhayan. O ano ngayon ang gagawin mo? Kaya ang pera mo sumadsad. Oho. Magkano na yung palitan ng pera natin? Mukhang konting-konti na lang ay 1:60 na yata. Oo, ito pa pagkakamali ng tagapagsalita ng Pangulo. Oh. Isang babaeng abogada yata. Opo. O, ano sabi niya? Ang gusto ni BBM ay huwag pumalo ng 60. Wag, ayaw po nila niyan. Vis-a-vis the US dollar, $1. Yes po. Hindi pwede. Alam mo, ang nakakapagtaka doon, polisiya ng ating bansa, ito, good policy ito Opo. na ang ating exchange rate will always be influenced by market forces. Market-driven. Opo. Hindi mo sasabihin, parang ibig niya sabihin, in-instruct niya yung central bank, kontrolin mo Kasi ang gusto ng Pangulo, mali yun. Wag aabot ng 60, Mali yun. Ito yung mga unusual. Hindi ko malaman kung sila ginagamit nila yung mga isip nila. Hindi mo pwedeng isa publiko yung pagsasalita ng gano'n. Ganun po pala Hindi yun, mo sinasalang-alang yung market forces Kasi yung parity, ito yung Opo. you have to allow our peso to settle its place. Yes po. Kung aabot ng 60, 61, talaga Wala tayong magagawa. Yun talaga, opo. Yan Otherwise, kapag kinontrol mo, ang mangyayari dyan, sasabihin ng central law, bibili siya ng ng mga pera na may hina. Oho. Ha?
Para lang huwag umabot dun sa 60 ho, ganun ang Oh, para kontrolado po aba, nila. ano yun, Risky po delikado yun. yun dahil yung pera mo, Oho. masasayang. Ba't ka mag-i-invest dun sa mahina yung... Ito yung pinaka-problema. Yun pala ang epekto nun, ano? So dapat pala, hindi pala Sa na dapat kalagayan nasabi natin yan. ngayon, si Oo. President Marcos, nung siya ay maging presidente, 2022 yata yun, ang utang ng bawat Pilipino, 115,000. Opo. Bawat Pilipino. Pati sanggol. Ba lahat? Opo. 2022. 2025, ang utang na ng bawat Pilipino, 155,000. O, nakita mo yung pagkakaiba. Oho. Di ba? Kaya mga kaibigan, grabe, nakita naman natin kung gaano katindi yung pag-splurge o yung pagbaba ng ekonomiya natin. Bagsak, ika nga, lethargic, sabi nga ni Senator Marcoleta. Imagine, ang utang nating lahat, maging yung mga bata, no? Mga mas bata pa sa akin, no? Bata pa sa Gen Z, 115,000 pesos last year. At ngayon, umakyat na ng 155,000 mga kaibigan. Ganun kalala. Anyways, balik na tayo dito kay usapang Tito Sen versus Ipis. Kung si Tito Sen, sinabi niya, papalitan niya na raw ang konstitusyon dahil daw, unconstitutional yung pag-impeach kay VP Sara. So ang solusyon, mga tutaning bangag, lalo na itong si Tito Sen, porque SPA yung mayabang. Ang solusyon daw nila Tito Sen ay palitan ang batas para masuspend o para ma-impeach si VP Sara. Nakakatawa ka Tito Sen. Alam niyo mga kaibigan, wag na natin patagalin pa. Kirakta na natin dito sa video ito kay Tito Sen. Bakit natin pahihirapin ngayon? Katulad ng ginawa ngayon at humihirap na. Talagang, kaya sabi ko, forgive me, but I think impeachment now is an impossible dream. And that's one. No? Yeah, so sabi ko nga, mga snippets pa lang yung nakita ko. Number two, na gusto kong bigyan ng ng linaw. Ano? My position and my comments have nothing to do with personalities. It has nothing to do with Vice President Sara. Ano? It is the principle. It is the principle of ang legislation ay sa Congress, hindi sa Supreme Court. Gusto natin baguhin ang Constitution, let's use a Constitutional Convention or a Constituent Assembly. Hindi a Supreme Court decision. Yun ang punto ko. Walang personalidad dito whether it's the impeachment of the filed impeachment for President Marcos or Vice President Duterte. It's nothing to do with that. Even if somebody files an impeachment to any of the members of the Supreme Court, walang kinalaman yung aking punto dito. SP, yun nga po, nabanggit niyo na rin po, but nasabi nga rin po yan ni Attorney Rene Sarmiento, no, yung constitutional framer, dahil daw mas pinahirapan yung impeachment process, hindi na raw maituturing na weapon of accountability ang proseso ng impeachment po. Correct. He is absolutely right. Hindi na magagamit eh. Ang hirap na eh. Tingnan niyo yung isang napansin ko. Nung una, di ba, parang tinanggal nila talaga yung option 3. Ngayon na sinasabi, kailangan pirmado lahat at binasa at alam ng mga at nabasa at naintindihan ng mga congressman ang kanilang articles of impeachment. Alam naman natin na pagka ganun, isa lang ang magsabi na hindi. Ayokong basahin eh. Wala akong panahon bumasa. Hindi ako pumapasok eh. Hindi mo lang pinigil yun, dinelay mo. Hindi mo lang dinelay, pinigil mo na talaga ang impeachment. Pagka ganyan. SP, isa pa pong point. Meron kasing point dun sa sa decision, para ang lumalabas, kung hindi kumilos yung Kongreso sa isang verified at endorsed impeachment complaint, considered initiated, SP. So magsisimula na yung 1-year ban. Pag hindi nila ni-refer, parang, di ba kasi sir yung ngayon, pag hindi siya gumalaw, hindi mag-uumpisa yung 1-year ban. Pero ito, pag hindi na-refer, hindi lagay sa order of business, initiated pa rin siya. Considered initiated. So magsisimula na agad yung 1-year ban. Yun nga eh. Ganun yun ang pagpapahirap niyan. Kaya kahit sino magpadala ng kahit anong walang basurang impeachment, hindi na magagalaw yung impeachment because of that. Yan yung sinasabi ko na hindi kinorek eh. Isa sa mga error dati, yung original decision, hindi nila kinorek. Pinipilit nila
na yung impeachment 4 ay unconstitutional kasi meron ng 1, 2, 3. At Yeah. in-archive daw yun. Mm-mm. Mali. Maling-mali. Adjournment na February 6 nung in-archive yun. Yung February 5, kaya sila yung sinubmit nila, yun lang yun ang articles of impeachment. Burado na lahat yung iba doon. Ito ang tunay na articles of impeachment na pinadala nila. Mm-mm. Tapos pinilit nila, hindi kasi may nakalagay doon adjournment, sinidie. Mali. Wrong. There's no such thing. The adjournment sinidie was June 14, not February 6. Di ba? Hindi nila in-address din yan. Hindi nila in-address yung kinorek nila, sinabi nila yung report sa ABS daw kasi hindi raw binotokan sa plenary. Mm-mm. Ayun Opo. ngayon, ito, hindi nila binanggit yan. Mm-mm. Di ba? So, SP. so disappointing. It's very disappointing. I have read some of the comments of the legal luminaries. Talagang, wow, ibang klase ito. Mm-mm. Mm-mm. Talagang ayaw, in other words, ako, bottom line, ayaw na nila may impeachment sa Pilipinas. Ganun ang itsura nitong decision na ginawa ng Supreme Court. Mm-mm. One last ako dito sa point ng SP, one last impeachment point to. Kung judicial overreach ang ginawa ng SC, pwede po bang i-insist ng Congress yung rules nyo pa rin on how to do impeachment before? Hindi. What we can do is meet with them. I mean, Congress, House of Representatives. Okay. Pag-uusapan lang yung issue pag-usapan namin yan. Kasi ang nakikita ko na outright solution dito, which could not be called outright, palitan na natin konstitusyon. Baguhin na natin. Pagka ganyan, pagkatapos marahil yung Constituent Assembly makakagalaw dyan or maghihintay tayo decades. Bakit? Kailangan ma-retire na muna itong mga Supreme Court Justices na to para magbago kaisipan. Kasi unanimous, wala man lang dissenting opinion, wala man lang opinion otherwise na meron sinabi na ganito, kaya ako bumoto, explanation, wala man lang So nakakapagtaka baka nga it will take years, mga retirement. I mean, We are cooperative but critical if necessary. At nakikita naman sa mga kilos namin. SP, may usap before with Sen Aimee na possible siyang lumipat ng majority block. May ganun ba? Walang official na ganun, pero siguro meron pabiro every now and then pagka nagkikita kami sa lounge. But there The was same with Senator Bongo and Senator Robin Padilla. Di ba? Meron kami mga biroan na ganun sapagkat sila naman they're in line with the thinking of the majority. Independent Senate, kung ano sa tingin namin tama, doon kami, ganun yung But there was there was hope before SP na lilipat sana ng majority si Sen Aimee kaya nagtagal sa kanya yung Committee on Foreign Relations. Is that we were hoping that there will be more members who will be joining the majority. okay? Last na SP on this part. So nagkaroon po ba ng epekto kasi nga hindi po nagja-jive yung kanyang pananaw doon about sa China issue doon sa resolution wherein 15 and majority of the senators signed. So was it the last straw? I can only speak for myself. I cannot speak for the other members if they thought of that when we discussed it last Monday in the majority caucus. I can only speak for myself. Sa akin, hindi. It has nothing to do with that. Okay. Sir, thank you so much, SP. I'll turn over to Daniel. Thank you, SP. Okay. Welcome. My pleasure. Daniel. Hi sir, good morning po. Morning. Sir, yung Kongreso, yung China, ano na po yung mangyayari? Bali next week, ipapasa niya na po ba ito? Or kasi di mo yung minumungkayo po ni Senator Alan Peter na parang gusto niya idaan muna sa committee. Pero ano po yung napag-usapan ng majority? Dumaan na nga sa Committee on Rules. Ang mga resolution
lahat halos yan dumadaan sa committee on rules kapag lalo na pagka controversial o hindi sigurado kung saan dapat dalhin. At based on the rules of the Senate, ang isang resolution, final ngayon, o kahit hindi final, tinayuan sa floor. Ang Committee on Rules, the majority leader, has the power to bring it to the floor agad and discuss it and pass it if necessary. So we were ready to vote on it the other day, but nakiusap nga si Minority Leader Alan na kung pwede raw bigyan ng pagkakataon mapag-usapan, ganyan. At, yeah, sure. So that's kaya na-delay. So most probably we'll take it up on Monday. Sir, how about yung anti-political dynasty? Um, did did they hear yesterday? Nag-hearing kahapon, di ba? No, 28? SP. Sir, No. Wednesday? Sa Wednesday pa po, SP. Sa Wednesday. Next week pa? Yes, SP. Oh, I see. I thought it was the 28th. Under Senrisa, SP. Under Senrisa, sir. That will be on Wednesday. Electoral reforms na? Yeah, oo. Kaya pala. Kaya Napalitan kasi delay. ang chairman. Yeah. Napunta kay, kay Senator Risa Ontiveros na yung committee nung Monday. Kaya pala hindi natuloy ng 28. So, yeah, it's next week. Yeah, we'll take it up soon. Ano yan? Maraming form, maraming suggestion kung paano itatakel o paano anong klase, kung anong ilang degree of consanguinity or sino pwede, hanggang anong level pwede. Maraming ganun eh. So magandang hearing yan at marinig natin. And then we can probably try to find out paano thinking ng House para mas madaling pag-usapan niya, mas mag-jive kami. Sir, sorry, balik lang ako dun sa yung sa Reso. Pero sir, hindi naman isasama yung sa persona non grata. So far wala pang ganong option. Wala naman doon, sabi ko lang pag-aralan yung possibility, di ba? I said it on the floor. Pag-aralan yung possibility na pwedeng gawin yun. Sabi ni Senator Lacson, pag-isipan at pag-usapan, pag-aralan sapagkat baka daw hindi pwedeng ang isang diplomat ay aming persona non grata. I don't know about that. So we have not touched the subject after that. Okay. Sige sir, yun lang po yung from me. Next po magtatanong Amor po. wait lang. Si Amor. Amor po, sir. Ayan Thank you, po. sir. Good Hi, morning po, SP. Amor po Morning, ng Amor. Newswatch. Opo. Yeah. Yeah. SP, balikan ko lang po sa impeachment. Nabanggit po ninyo na ang nakikita po ninyo ay kailangan mag-meet yung Senate and yung House para pag-usapan. Ano po, SP, exactly yung kailangan itakel? Tatakil namin kung ano dapat gawin sa ganito na ang Supreme Court ay gumagawa ng sariling batas. At nagiging batas pag ang Supreme Court ang nagsabi, di ba? Pero ito, konstitusyon ang ginalaw It's a different story. Wala kang marinig sa akin kung yung mga batas namin binago or mayroong decision to a certain issue of the law. And then the decision of the Supreme Court becomes the law of the land. Okay, walang problema doon. Pero konstitusyon ito So, may mga bagay siguro na dapat yung both houses we sit down and discuss it, talk about it. Putting personalities aside, walang kinalaman to kay President Marcos o Vice President Duterte or kung sino pa ang pwede nilang i-impeach or pwede naming i-impeach. Kasi ang mga impeachable officers, yung ombudsman, yung Supreme Court justices, diba? Yung sino pa ba tapos the President and the Vice President. Kasi, like for example, ngayon, pag-usapan din namin, binago na rin ng Supreme Court ang ibig sabihin ng calendar days. Nabasa niyo ba yung Yes po, SP. Hindi daw siya yung session days. Iba daw sa session days yung calendar days. Alam namin kung ano ang calendar days, anong session days Di ba? Itong hindi ko maintindihan ewan ko kasi siguro hindi nila ginagawa
Ang Congress o ang Senate, nag-meeting kami ng Monday, February 2. Okay? Nag-session kami. Sinuspend namin. Sinuspend namin until kinabukasan. Di ba? Ongoing pa rin yun. Yung session na yun, ongoing pa rin yun. Lahat ng sumagot ng roll call doon, ando doon. Supposed to be nando doon. Ngayon, ang calendar days ng kalendaryo. Di ba ganun kasimple lang usapan? So, ang Congress, noong pinasa nila noong December yung articles of impeachment, hindi mo pwedeng bilangin yung sinasabi nila mga araw kasi nakasuspend sila. Nag-suspend sila, wala silang roll call. Ano? O pagkatapos, ano yung kasunod? Ang kasunod, tatawagin adjournment, sinidiye yung break. Di ba? Kaya daw, archive na raw lahat yun sapagkat ang ina-archive namin pag end ng regular Congress. Like for example, now is the first regular Congress of the 20th, the first regular session of the 20th Congress. Ang adjournment sinidiye niyan sa June. Kahit anong break ang gawin namin, hindi yan adjournment sinidiye yan sa June. Yun yung adjournment sinidiye. Hindi yung pag nag-break kami, adjournment na yun, hindi. Ang linaw nun eh. Alam naman ng mga, sabi ko, ay first year law student, alam yun eh. Opo, SB sabi niyo, first year law student, alam mo yun. Pero yung justices, paano yun? They were not informed? Or they're not knowledgeable of those processes sa Congress, sa Senate and House? I don't think I can answer that question. The only way my thinking would be they have a different agenda. It's not a different thinking or what. Ibang tumbok nila, iba ang focus nila. Siguro. Kaya ganun ang nangyari. Or hindi nila pinansin yun. Or hindi nila gawa. Dahil baka ibang style sa sa Supreme Court eh. Baka pag nag-meeting sila, nag-unbank sila, tapos tumigil sila na yun, adjourn na sa kanila yun. Wala sila nung suspend until tomorrow o suspend until next week. Wala silang ganun siguro. Kaya ganun ang pananaw nila. Well, I hope so. Para mali sana yung iniisip na baka may agenda. And then, SB, yung na-mention po ninyo about pagpapalit ng Constitution, paano po? Para malinaw yung impeachment rules? Siguro, oo, hindi lang yun. Baka madamay na yung economy pagka ganyan. At saka siguro merong isang provision sa Constitution na nagbibigay ng power sa Supreme Court na i-review lahat eh. The exact wordings escape me now, but let me look into that. I'll give you perspective. So, sir, correct to say po ba na after what happened, kayo po, you will push for the constitutional change to clarify these matters, and also you mentioned other issues dun sa meeting sa House? I will not push, I will support. Sapagkat kung ang Supreme Court pwedeng galawin ng Constitution, abay dapat galawin na namin sapat kami ang empowered to do so. Di ba? Yun ang punto ko. SB, lipat lang po ako dun sa pagpapalit po ng Foreign Relations Committee Chairmanship. On Monday po ba ito gagawin, SB, officially? Yeah, we started last week, di ba, yung electoral reforms, inelect na namin si Risa. And then, baka magkaroon din ng pagbabago sa Committee on Constitutional Amendments at dahil binibitawan ni Senator Pangilinan, ang daming inasikaso. And then the Committee on Foreign Relations. We might be doing this on Monday. Nakausap niyo na po ba, SB, si Senator Amy about this or any member of the leadership? Yeah, si Senator Nick Subiri informed us that he already talked to Senator Amy about it. And may we know if meron po bang naging negotiations pa, SB, between the leadership and Senator Amy? Well, I think Senator Subiri, it's better that you talk to him
Senator Zubiri siya kausap eh. Kasi ang kwento lang niya, hearsay ako. Sabi niya, nung sinabi niya na pwedeng may open yung constitutional amendments, baka yun ang gusto niya. Hindi raw siya interesado ron. So, ni-reject po for now ni Senator Amy yung Consi amendments? Better ask Senator Zubiri because as of now, sa akin, hearsay yun. Alright, alright. Thank you po, SP. Next po sa akin Okay. si Ate Nimpa. Thank you, sir. Alright, Nimpa. Good morning, sir. Ay, good Um, morning. Opo. Sir, yung ano po, yung Consti amendments, bakit po i-o-offer kay Senator Amy? Eh, sir, Eh, kasi anti-chacha po si Senator Amy. hindi binibitawan kasi ni Senator Pangilinan eh. Mm. Binibitawan niya. Yun ang open. So, if Pero sir, Senator Amy does not accept it or is not interested, probably we will have to retain it with Senator Pangilinan or unless there is another member who wishes to handle the committee. pero sir, kung i-consider po ang chacha, hindi siya sir makakatulong kasi di ba anti-chacha po si Senator Amy. So it will not move kung magkaroon ng ganong move. Di mabuti na naayon na. Initiative. Opo. Di ba? Pero, opo. Pero sir, yung chacha, hindi siya kasama sa LEDAC, hindi po siya napapag-usapan Hindi napapag-usapan eh. And hindi rin namin napapag-usapan pa itong Supreme Court decision na to eh. Ang tagal eh. Ang tagal na, dribble yan, di ba, July? Hanggang ngayon eh. Hanggang January of 2026 na eh. So, hindi namin napapag-usapan yan eh. Kahit sa, ni mention sa LEDAC, hindi namin mention yan eh. Hindi pinag-uusapan ng impeachment sa LEDAC eh. Kaya walang, Sir, sir, pareho, hindi na pag-usapan sa LEDAC, impeachment and charter change. hindi na mapag-usapan. Okay. Opo. And then sir, nakausap niyo po ba si Presidente kahapon tungkol doon sa appointment sir ng yung acting capacity po ng 8 cabinet members and ano po Hindi. kayang sinabi sir? Hindi ko na binanggit sa kanya kasi napakaraming bisita. Nag-usap lang kami, the usual chit-chat lang, the kamustahan, and that the EDCOM 2 will be boosting our resolve to to bring up the education system sa atin with the 1.3 trillion na budget. There will be more teachers, there will be more benefits for them, there will be more classrooms, at saka merong maganda silang mga pinaplano doon na, for example, pagdating to sa, if I'm not sure about grade 10 or 10 to 12, pero this last 2 or 3 years, ililimit na. Hindi yung katulad ngayon, as much as 33 subjects pinag-uusapan dito sa, di ba, sa high school or sa senior, di ba? Lilimit nila to, I think about 5 or 6. 4, 5 or 6 para talagang naka-centralize, naka-focus, ano? And then, ma-upgrade din yun ng yung from grades 1 to 7. Pati yung, not only that, pati yung it will try to resolve the stunting, and then yung feeding program. Anyway, yun ang mga napagbanggitan namin nila Presidente. Very short lang kasi maraming ibang bisita ron na gusto ring makipag-usap sa Presidente or kumamay. Hindi naman kami nakaupo ng ayoko na munang bigyan ng problema dahil masaya yung masaya yung event. Masaya yung event. Opo, pero sir nakausap niyo po kahit si ES Recto or anybody sir na pwedeng para po ma-solve yung problema or issue dun sa acting? I think may nagsabi na kay Ralph. I just don't recall sino sa amin. Si Migs yata. Si Migs o si Loren. Basta somebody told Senator Daes already about it.
Opo, pero sir, ano lang po ulit yung danger or repercussions na lahat po sila nasa acting capacity? Sir, 8 po yun, Executive Secretary, DPWH, ang dami sir. Ang ibig sabihin nun, kapag acting capacity, they are not in full power. Ika nga hindi, may mga bagay na hindi sila pwedeng gawin. Hindi sila pwedeng mag-appoint. Hindi sila pwedeng maggalaw ng funding for something ganito. Parang ganun eh. Hindi, hindi, it's unlike an interim, an interim. An interim appointee is a full-blown secretary. Lahat ng powers at lahat ng pwedeng gawin ng isang ng secretary, pwede, ng cabinet member, pwede niya gawin. Ang acting capacity, hindi eh. May mga bagay na hindi niya pwedeng gawin. I just cannot name it one by one. Pero ganun yung pagkakaalam ko noon.